Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng paninambahan sa ating lahat. Maaari po bang tayong lahat ay tumayo? Tuloy nga po, sabay-sabay nga po natin bigkasin ito. Naniniwala ako ng salita, ng otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong pag-alam, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Amen. Ayaw po tayo nakaupo. Isang mapagpalang araw po ng paninambahan. Tunay nga isa pong kagalakan na patuloy nga tayo po ay nagpapatuloy sa ating paninambahan sa iglesia ito. Tunay nga na tayo po ay patuloy na nagsasama-sama. Wala pong ibang kadahilanan, kundi tayo po ay magbigay ng karangalan, pagpaparangal sa ating Diyos sa buhay. Kaya bigyan po natin ng pamagat ang ating pag-aaralan, ang mensahe sa umagang ito. Well done, good and faithful servant. Hallelujah. Tunay nga po na God is the God of reward. Okay. Na tunay nga katulad din sa ating mga magulang o maging sa ating mga teachers sa school, of course, di ba, ang mga very good ay pinibigyan ng reward. At the end of the year, sa commencement exercises, andun ang mga with high honors. Andun po yung mga most outstanding na mga estudyante. Sa mga magulang naman po, batid natin na tunay nga na alam po natin na sa ating mga magulang, ang mga masunurin na mga anak ay tunay nga mas mabilis na paboran ng mga magulang. Ito po yung tinuturo namin palagi sa mga estudyante. Kung kayo hihingi naman sa magulang nyo, huwag naman kayong kung makasalita ay kala mo kung sino nang hihingi. Andun dapat ang pagrespeto, andun ang pagsunod. Hindi ka mahihirapan sa iyong magulang. Hallelujah! Amen po ba? Kaya nga po, when we say that our God is the God of reward, naniniwala po tayo na ang Diyos po nakita niya ang lahat ng bagay. Every little thing, malaki o maliit ang nagagawa natin, there is a reward sa mga masunurin. Hallelujah. Kaya nga po, sabi sa Isaiah, chapter 1, verse 19 and 20, if you are willing and obedient, okay, kung ikaw ay masunurin, you will eat the good of the land. Okay, basahin po natin. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Okay, in 20, ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Di ba ga, na in Isaiah in the Old Testament, there is a reward for those who are willing and obedient. Kasi yung willingness, kasi mahirap sumunod pag ayaw mo. Okay? Kaya nga po, maging sa ating paninambahan, sa ating pagsunod, sa katotohanan, hindi po ito sa pilitan. Sa totoo lang, tayo po na nakakaalam ng katotohanan kung maaari lamang ibatas militar natin, dapat lahat ay mananambahan. Dahil alam natin na ang mga sumasamba sa Diyos, ang masunurin lamang sa Diyos, ang siyang makakasama sa kanyang kaharian. Sino naman kaya ang isang magulang? Okay. Sino kaya ang isang nagpatayo ng isang bahay? Isasama niya kaya sa isang palasyo ang mga masunurin? Okay? Kahit sa prinsipyo ng mga magulang, actually in Korea, may mga anak, may mga natatanggal sa family register. May mga ganun po doon sa Korea. Kapag itinakwil ka doon, wala ka, hindi ka kasama sa family register. Okay. Pero alam po natin na ang pinaka-ninanais natin ngayon for us to be registered in heaven. Nakasama po tayo, makakasama tayo sa census, sa heaven. Tingnan mo, pag may ayuda, di ba pag hindi ka nakasama sa listahan, wala ka. Okay. Alam natin na, bakit kaya hindi ako nakasama? Okay. Maraming mga offer sa mundong ito, maraming mga bagay na pwedeng i-offer ang mga tao sa mundong ito, pero wala pong ibang higit at wala pong makakapantay sa kaya pong ibigay ng ating Diyos ng buhay. God is offering us the reward up to eternity.
ang iniaalay po sa atin, ang ibinibigay po, pinagkakalob sa atin ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. At sa habang patuloy po natin na pagsunod sa kanyang kalooban sa lupang ito, maging in this life, mararanasan na rin po natin the reward. Okay? Kaya nga, there is a reward sa mga tunay na mananampalataya. Sabihin natin, ang lahat naman talaga ay nakakaranas ng ulan mula sa langit. Yung araw na kailangan natin sa mga pananim, lahat naman po talaga ay naaarawan. Those are physical blessings na pwedeng maibigay sa lahat. Kung masipag ka, kung ikaw talaga ay masikap, ikaw ay mapag-impok, meron ka talagang madudukot. Okay, meron ka talagang physical blessing. Pero iba po, ang nais kong ipaunawa sa iglesyang ito, iba pa rin ang tunay na pagpapala sa mga tao na ang pananampalataya ay sa Diyos. He rewards those who earnestly seek Him. Okay. In Hebreo, sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, verse 6, ang kailangan po natin ay pananampalataya. Okay. Upang maging malugod tayo sa harapan ng Diyos, ang pinakakailangan po natin ngayon ay tunay nga nataglayin ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos. Okay. Basahin ko dito sa inyo. Tagalog Bible. Hebreo. Hebreo chapter 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya nga, sino po ba ang mga hinahanap ng Diyos? Ang mga may pagkauhaw, may puwang. Kaya nga, tayo po, masasabi po natin na isa tayo sa pinagpala ng Diyos dahil isa po tayo ngayon. Maging sa aming mga kapatiran, now joining us online, isa po kayo. Maging sa aming nanarito, tayo po na humahanap sa Diyos ang kinalulugdan niya. Kasi ang ninanais ng Diyos, ang humahanap sa Kanya ay dapat naniniwalang may Diyos. Paano tayo mag-gather dito? Mainit, sa totoo lang. Okay, may mga pwede tayong plano sa ating pansariling buhay. Pero yung paglalaan natin ng oras, panahon, sa mga nag-join online, naglo-load para lang maka-join sa ating online worship, yung mga maliliit na at malalaking bagay na nagagawa natin upang hanapin siya, upang tunay nga na mapaluguran niya, nakikita pong lahat ng ating Diyos na ito. All are recorded. Kaya nga, hindi dapat na mawala sa atin yung puso na hinahanap ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Our currency in heaven is faith. Okay? Alam niyo po ba yun? Pananampalataya po ang kailangan upang maranasan natin ang mga pangako ng ating Diyos. Okay? Kaya nga in Hebrews 11 verse 1, lipat tayo. Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay. Maaaring sabihin natin, wala po talaga ni isa na talagang pisikal na nakita ang ating Diyos. Meron po ba? Pero yung pananampalataya na meron Diyos, yung pananampalataya na andyan ang Diyos, okay, at paninindigan na siya nga po ang inaasahan. Ano po ba ang pananampalataya? Yung kompleto, the complete dependence to God. Yung buong-buo na pagdepende natin sa Diyos. Kasi kung walang pananampalataya, maaaring ang pwede nating asahan po ay ating sariling kakayahan. Pwede tayong dumepende sa ating sariling dunong, sa ating sariling diskarte. Pero alam niyo po ba na ang ninanais po ng Diyos, tayo po ay dumepende sa Kanya ng buong-buo. God loves those who depend on Him. Kaya nga po, sa ating pananalangin,
Whenever we read the Bible, okay, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa mga maliwanag pa ang mga paningin, is our chance na talagang magbasa ng magbasa. Dahil as we age, okay, makakaranas din tayo ng paglabo ng mata. Hindi katulad ni Moises noon, na kahit matanda na siya, maliwanag pa rin ang mata niya. Pero anong nangyari ngayon, dahil nga maraming mga factor na nakaka-affect sa mga mata, kailangan po natin talagang pag-ingatan ng ating mata. Okay. Sa mga hindi naman makabasa, meron pong paraan. Audio Bible. Okay. Meron po tayong pinakikinggan na araw-araw po. Kasi nga, according to Matthew chapter 4, verse 4, it must be a daily bread. Ang salita po ng Diyos ay araw-araw na pagkain, hindi siya cake. Kailan lang po ba hinahanda ang cake? Sa my birthday, once a year. Okay? Pag may special occasion, tsaka lang may cake. Gusto niyo nun po ba na gano'n lamang ang treatment natin sa salita ng Diyos? According to John chapter 6, verse 63, out of all sa lahat po ng salitang, ito lamang po ang salita na nagtataglay ng buhay. John, sa aklat po ng John, chapter 6, verse 63, ang sabi po dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Okay. Ang Espiritu nagbibigay buhay. Hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya nga, we must take, okay, the Word of God like treasure. Di ba pag treasure talagang pakakaingatan mo? Sino dito ang may mga gold? Ilalantad mo ba sa lahat? Oh, I have gold. Hindi eh. Iingatan mo. Okay. Pag nasa Manila ka, tatanggalin mo muna yung mga nandoon kasi baka pag sa biyahe mo, pag uwi mo, wala nang natira. Okay? Hindi mo na napansin. Ay, hi, na may nag-hi lang sa'yo. May nakabangga sa iyo. Wala na. Naranasan ko po yun, yung meron akong relo nun, na yung gold. Nakatulugan ko sa jeep. Pag gising ko, pag uwi ko, bakit magaan na yung kamay ko? Wala na pala. So, kahit pakakaingatan natin, okay, alam natin, ang mga gold ay talagang precious kasi siya. Kaya nga, we must treat also the Bible, the Word of God, like treasure. Sa Matthew 13:44, okay, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Paano po natin ito lubos na nauunawaan? Okay. May nahanap siya na ginto sa isang lupa. Hindi pa niya pagmamay-ari yung lupang iyon. Alam niyo ang ginawa po ng taong iyon? Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para bilhin ang lupa. Okay? Sa totoo lang ngayon, isa po sa yaman ay lupa. Kasi nga, ang lupa po, hindi nagde-depreciate. Ang lupa po ay pa-increase ng pa-increase ang value. Okay. Habang tumatagal, mas magmamahal, okay, ang presyo ng mga lupa. Pero sa lupang ito na tinutukoy po sa Matthew 13:44, ang lupang ito ay may taglay ng kayamanan. Okay. At ang kayamanan iyon ay kalintulad po ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos. Gaano po ba natin ginagawa? Ano po ba ang ginagawa natin when we read the Bible? We must treat it like treasure. Ito po ay katulad ng kayamanan. Okay. Ang kayamanan ito, tunay nga na ito po ay magtataglay po, okay, ng buhay. Ito po magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya nga po, sa ating pagbabasa, huwag po nating panghinayangan whenever we read the Bible, whenever we have time para magbasa o makapakinig ng salita. This is our golden hour.
Golden hour, ibig sabihin, napakahalaga ang mga oras kung kailan po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Okay. That's where the Bible, ang salita po ng Diyos, ito ang patuloy na nagtuturo sa atin patungo po sa landas ng katotohanan. Hallelujah. Kaya nga po sa ating pong pananampalataya, napakahalaga ang makapanatili sa katotohanan. At para makapanatili po tayo sa katotohanan, kailangan din po na taglay natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Marami sa mundo magsasabi, naniniwala naman ako kayo sa Diyos. Lahat po, pag tinanong mo ang mga tao, ang sasabihin nila, naniniwala ako sa Diyos. Oo, naniniwala ako sa Diyos. Pero ang next na assessment, sumusunod ba sa Diyos? Marami pong hindi nasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil una sa lahat, hindi po talaga nila alam ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay tinuturuan na saliksikin ang salita ng Diyos. Na dapat ito ay ating pagbulay-bulayan araw at gabi. According to Joshua chapter 1 verse 8, na hindi dapat mawala ito sa ating mga labi. Hindi dapat mawala ito sa ating kaisipan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ating tulungan ang ating sarili. We must read the Bible with respect. Okay. We must treat the Bible with respect. Na tunay nga ito ay salita ng buhay. Salita nagbibigay buhay. Okay. Kaya nga po, paano masasagot ang ating mga panalangin? Ang sikreto po, in John chapter 15, pakipagbukas po kayo. John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. Ang sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, tingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hallelujah. Okay. Ito po ang sikreto sa panalangin. Tuturuan ko po kayo. Ano pong sikreto? Manatili. Saan po tayo mananatili? Sa Diyos na buhay. We must remain in Jesus. Remain in His Word. Ibig sabihin, nararapat na tayo po ay manatili sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon Yesus, manatili sa Kanyang salita at doon tayo hihingi. Bakit nagkakaproblema sa ibang mga nananalangin? Sasabihin nila, nananalangin naman ako. Dami-dami ko ang panalangin. Hindi naman sinasagot. Tandaan po natin na ang kasagutan po sa ating panalangin is within the boundary of the will of God. Ibig sabihin po, ang Diyos ay sumasagot kaakibat po sa Kanyang salita. Dahil hindi po babaliin ng Diyos ang Kanyang salita. The Word of God cannot be broken. Kaya kung ano ang ipinangako niya, ay ipinangako niya. Kaya nga, ito po yung ating panghawakan. That we must pray within the boundary of God's will. That prayer is like cash. Okay. So, dito may ATM. Pag December, anong ginagawa ng iba? Sasayaw-sayaw nila ang harapan ng ATM. Okay. Andyan na ang bonus. Okay. Maraming mga nagkalokohan ng mga tao, sasayaw-sayaw nila ang harapan ng ATM. Pero kahit sumayaw sila buong maghapon, kung wala pang na-deposit doon, wala silang ma-withdraw. Tama? Sa bangko po, pag walang na-deposit, walang na-save, walang ma-withdraw. Prayer is like cash. Ang panalangin po ay para katumbas po ay pera. Kaya when we pray, we must have faith. Kasi sinabi ko kanina, faith is the currency in heaven. Na ito po ang ating ginagamit upang tayo po ay makatawag sa ating Diyos. Sa pananampalataya, kailangan po tayong maniwala na merong Diyos. At maging sa ating panalangin, tumatawag tayo sa Kanya, sabihin natin, Jesus, Jesus. Pero gaano katotoo na sinasampalatayahan natin yung pangalang iyon? Kaya tayo po'y dapat lumalim sa pagkakilala sa ating Diyos. Dahil kung nakikilala po natin ang ating Diyos, wala
Wala pong pag-aalinlangan na tumatawag tayo at may kasagutan ng ating mga panalangin. Kaya ano po ba ang mga patotoo? Ang mga patotoo ay nagbibigay karangalan sa pangalan ng ating Diyos. In John chapter 13, ang sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kaya nga nakadepende sa katwiran ng Diyos ang kasagutan ng ating panalangin. At ang katwiran na iyon sa ating mga kasagutan in every answered prayer, the glory must be in Jesus. Ang karangalan ay dapat para sa ating Diyos. Mamaya, sabihin, ay, nasagot ang aking panalangin. Dahil mga panalangin ako. Okay? Hindi po sinasagot ang ating panalangin dahil tayo ay masipag sa panalangin. Andun yung part natin na manalangin dahil tayo naman talaga ang makakaranas ng kasagutan na iyon. Pero sa aspeto po ng karangalan, in the aspect of glory, all glory must belong to Jesus. Lahat ng karangalan po ay dapat na para sa Kanya. And even in the church, sa lahat po ng katagumpayan, we must bring glory to God alone. Hallelujah. Sa bawat katagumpayan, sa bawat kaluluwa na tumatanggap ng katotohanan, magiging kagalakan po tayo na tayo ang nagagamit para may lapit sila sa katotohanan. Ngunit mararapat na tayo po'y magpakumbaba at ibigay ang lahat ng pagpaparangal sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Okay. Kaya nga, patuloy po tayong manalangin. Sino dito ang patuloy po na mayroon pa rin at araw-araw na may hinihingi sa Diyos? Baka wala na po kayong kailangan. Kasi kung wala kayong kailangan, ay talaga hindi po tayo mananalangin. Kaya minsan magpapasalamat talaga tayo sa mga pagsubok ng Diyos eh. Kasi kung wala pa ngayon talagang pag lahat ay masaya na lang, yung lahat ng pagkakataon, kumpleto, wala kang kailangan, baka hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay magpapasalamat dahil po tayo ay pinapaalalahanan na dapat tayo po ay makapanalangin. In Matthew chapter 7, verse 7, sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Pag umaga-umaga, pagkatapos kasi ng Bible reading namin, 5:30, ayan na, hello! Sabi nung isa, okay. Mayroon na kumakatok, si Bongbong, hello! Ganon. Kasi diba, pag natawag ka, may sasagot din. Okay. Pagkakatok ka, aba, meron din talagang magbubukas para sa iyo. Okay. Kaya ang prinsipyo po ng Diyos, we must continue on knocking. We must continue in praying. We must continue in praising God. Hallelujah. Pagkatunay po ang prinsipyo ng Diyos, tayo po ay patuloy po na dumepende sa ating Diyos na buhay. Ano pa po? Okay. Gusto niyo mapuno ng kagalakan? Kailangan po natin talagang magseryoso sa panalangin. Sino dito ang nalulungkot? Okay, may tumawa. Sino dito ang nalulungkot? Okay. In John chapter 16 verse 24, makipagbukas kayo sa akin. Kailangan nating manalangin upang tunay na tayo po ay mapagaling sa anumang kalungkutan na ating nararanasan. In John 16 verse 24, ang sabi po dito, basahin po natin. Hanggang ngayon, andyan na, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Hallelujah.
Okay. So, sino ang nalulungkot? Okay. Kaya pag nalulungkot ka, ang ibig sabihin nun, kulang sa panalangin. Tama ba? Bakit ka nalulungkot? Okay. Okay. Bakit nalulungkot ang isang tao? Kasi nga, meron siyang gusto na hindi na pagbibigyan, o meron na fail siya sa kanyang mga desisyon. Kaya anong utos ng Diyos sa atin? Basahin nga natin sabay-sabay. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. The key to the true joy. At ang kagalakang hindi mananakaw ni numan ay kagalakan na tunay nga pagdepende sa ating Diyos. Saan nagmumula ang mga kalungkutan? Okay. Of course, kapag yung mga naisin natin hindi talaga hindi nasusunod, aminin natin yun, nalulungkot ako kasi walang okay. Nalulungkot ako kasi nasaktan ako ng kanyang mga salita. Okay. Marami tayong mga pagkakataon na ang pinapairal natin ay ang ating mga sariling emosyon. Pero kaya nga tayo ine-encourage ng Diyos, we must keep on praying upang ang manguna sa atin ay pananampalataya, hindi ang ating emosyon. When we become too emotional, ibig sabihin, we become too clouded, parang maraming mga, anong clouds? Ulap. Natatakpan ng ulap ang iyong pag-iisip, ang ating paningin. Kaya, di ba, tignan nyo pag gloomy. Di ba, ang malungkot na weather is very gloomy weather. Pag medyo dark ang sky, tapos ayan na, maulan. Okay, yun yung parang lalong napapaigting yung kalungkutan ng mga tao. Okay, subukan mong maging malungkot sa mainit na mainit. Okay, di ba? Pero pag maulan, malamig, okay. Di ba? Yun po. Okay, yun ang nagko-cause sa atin na parang na-stir yung emotion mo na malungkot. Pero our God, tinuturuan po tayo na tunay nga na magpakumbaba. Tinuturuan tayo na manalangin. Bakit? Kasi nga sa pananalangin, doon po tayo dumedepende sa Kanya. Doon po niya papawiin ang ating mga kalungkutan. Mapapalitan ito ng pananampalataya ng pagtitiwala sa Kanya. Faith in prayer. Hindi dahil nananalangin ka, ay tama na iyon. There must be true faith in prayer. Hinahanap palagi, kaya nga our currency. Paano tayo makakapag-exchange in heaven when we don't faith? When we don't have faith? Okay. Sa Pilipinas, dito, ang umiiral ay peso. Okay. Gamitin mo ang dolyar, kailangan mo pa rin ipalit sa peso para makakabili ka. Tama? In heaven, there must be true faith. Okay. Para tayo po, ay tunay nga, mabuksan ang durungawan ng langit ng pagpapala, even in giving our tithes and offering, there must be faith. Na alam mo, kapatid, kung bakit mo ibinibigay ang bagay na iyan. Okay? Kaya nga, yung ginagawa po natin na offertory challenge, ito po yung pagkakataon na patuloy na ipinapaalala sa bawat isa na bakit tayo susunod sa bagay nito. Bakit tayo magbibigay ng ating igapo at handog, and even though sa mga naka-online, nagsasend sila talaga ng kanilang online offering. Okay. Kasi nga, we obey the Bible. Hindi kayo sumusunod sa pastor lamang. Hindi dahil ito ay aming sariling panukala. This is what the Bible says. Okay? Kaya nga kung ito ay sinasampalatayahan ng bawat isa, doon po na pagpapalang bawat isa. Hallelujah. Kaya nga po. Okay. Ano po ba ang hinihiling natin palagi sa ating panalangin? Yung iba, dapat meron akong malaking bahay. Maraming pera, ano pa? Maraming sasakyan. Ang mga panalangin iyon, tama naman sa pisikal. Pero dapat, kailangan nating lumalim na hindi lamang sa pisikal na bagay tayo humihiling. Pero andun dapat, yung mas malalim, okay, mas malalim po na paghingi natin sa Diyos. Nung si King Solomon, hindi Solomon, okay, ay tinanong ng Diyos, ano ang iyong hihilingin? Alam niyo po ba ang kanyang hiningi? Wisdom.
Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang hari. 1 Kings. Mas gusto kong basahin po sa NIV version. 1 Kings, chapter 3. Verse 5 to 14. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask whatever you want me to give you." O humiling ka. Anong gusto mo? Balik natin doon sa 5. Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo na. Ang galing nun, no? Pag tayo ngayon, ay tinatanong din tayo ng Diyos. Anong gusto mo? Ibibigay ko. Ano ang iyong hihilingin? Okay. Wow, ang galing ng chance na iyon. Pero alam niyo ba na everyday we are given the chance na manalangin at humingi sa Diyos? Okay. Kay Solomon, ito po ang sinagot niya. Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day." 7. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. 8. So your servant is here among the people. You have chosen a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? You see? Ano ang hiningi ni Solomon? A discerning heart. Okay? Able to know what is right and wrong. Okay? Sa Tagalog, pa sa 10 nga po. 9. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Karunungan. A discerning heart. Wisdom. Okay. 10. The Lord was pleased that Solomon has asked this. 11. So God said to him, "Since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice." 12. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Tagalog, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga sumunod pa sa iyo. Okay. Moreover, 13, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk, 14, and if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father, I will give you a long life. Okay. Hallelujah. Pero may provision if you continue to obey. Okay. Naibigay po ba kay Solomon ito? Hallelujah. Naibigay po ng buong buo. Kaya nga po, meron yung testing niya noon, super wisdom, may nanganak na sabay, 2 ina. Yung isa namatay ang anak, yung isa nabuhay. Ang ginawa ng namatayan ng anak na nanay, kinuha niya yung buhay na baby. Kinaumagahan, hinahanap ng totoong nanay, wala na yung anak niya. So, sabi niya, pinag-aagawan na nila yung buhay na baby. Pumunta sila ngayon kay Solomon. Okay. Paano niya sinolve ito with wisdom from God? Okay, doon na testing ang kanyang wisdom na binigay ng Diyos. Okay, sige. Sabi kanya. Dahil walang umaamin kung sino, hindi natin alam kung sino talagang nanay. Biyakin nyo na. Okay. Yung totoong nanay, umiyak talaga at sabi niya, ibigay nyo na lang po sa kanya. Huwag nyo na pong patayin. Pero yung hindi totoong nanay, sabi niya, sige, hatiin. You see that?
Dun yung wisdom. Okay. Kasi sa wisdom, iba. Ang wisdom po kasi is God-given. Okay. Na hindi ito kayang arutin lamang ng kaisipan ng tao. Okay. Sa justice, okay, hatiin na lang para pantay. Para wala na lang. Hati sila sa katawan ng baby. Pero anong ginawa ng totoong nanay? Ibibigay na lang niya, mabuhay lang yung anak niya. Yun yung totoong nanay. Okay? Kaya, ang ginawa nung ganun na yung nakita, ibinigay sa totoong nanay yung baby. Okay. Ganun po na so. Sample lang po yun kung paano nga nabigyan si Solomon ng wisdom. Okay. Tignan nyo. May pagkakataon si Solomon humingi, yaman, Panginoon. Tignan nyo mga tao ngayon. Gusto ko ng kotse, gusto ko yaman, gusto ko talaga dito. Okay. Gigil na gigil ang mga tao sa paghingi. Bakit? Kaya nga ang tatanungin mo din ang iyong sarili. Bakit ka nagpapakahirap sa trabaho? Okay. Ang iba, gusto yumaman. Gusto maging komportable ang buhay. Okay. Wala namang mali sa bagay na yun. Lalo ang mga mahirap talaga yung pinanganak, talaga aasamin mo talaga ang mas maayos naman na buhay. Kasi nga, hindi natin kasalanan na pinanganak tayo mahirap. Kasalanan talaga natin kung mamamatay pa rin talaga sobrang naghihirap. Ibig sabihin, wala talagang ginawa, walang trinabaho, wala man ang pagsisikap. Pero mag-ingat po tayo sa ating pagsisikap kung ito naman ay siyang maglalayo sa atin sa totoong pananampalataya. Kaya we must daily ask for wisdom, katulad po ni Solomon, para patuloy po nating malaman kung ano ang mabuti at masama. A discerning heart. The wisdom is, ano ba ang wisdom? Isa pa sa wisdom. Alam natin ang salita ng Diyos. Pero by the help of the Holy Spirit in Luke chapter 12 verse 12, paano mo sasabihin? Paano mo ihahayag ang salita ng Diyos? It's wisdom from God. Okay? Discernment from God. Ano yung mga salita na dapat mong sabihin upang mabuksan ang puso ng kapatid na ito? At kailan mo siya sasabihin? Kasi hindi lahat ng pagkakataon, hindi po lahat ng pagkakataon ay dapat nating sabihin ang dapat nating sabihin. Okay? May pagkakataon ang lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya nga po, sa ating pagkakaisa sa iglesia nito, tayo po sana'y magkaisa sa pananampalataya na tunay nga nagtataglay ng pananampalataya na nakakaunawa sa mabuti at masama, nakakaunawa po sa katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Okay. At tunay nga na bilang inihahayag po ang katotohanan sa iglesia ito, nawa po ang bawat isa ay mapagkakatiwalaan. Let us become good steward in faith. Okay. Punta po tayo sa ating main text. Matthew 25. Matthew 25, 14 to 30. Basahin po natin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto at ang isa naman 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Maging tayo din naman mga kapatid. Ang mga kaloob ng Diyos sa atin, na pinagkakatiwala sa atin, ay nakadepende din po sa ating kakayahan. Kaya the challenge is how we can widen our vessel. How we can widen our vessel na kung paano nga ma-stretch pa upang tayo po ay mas malaki pa ang magiging kakayahan. Ang kakayahan pong ito, paano natin mapapangalagaan, panghahawakan, at tunay nga maitatrabaho ang pananampalataya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Okay. At gaano yung kakayahan natin na makapangalaga ng mas marami pang kaluluwa. Kaya nga ang binibigay niya ay ganito lang, ganito talaga ang dito tayo. Ito yung ating kakayahan. Kaya nga, it is a challenge for us to pray, to pray, to pray. Dahil nga, hindi tayo aasa sa ating sariling kakayahan. Pag tayo po ay aasa sa ating sariling kakayahan, we will fail. Okay? Kaya nga po, ang
kaligtasan, salvation is a gift from God. Okay? Salvation, ibig sabihin, ipinagkakatiwala niya sa lahat. It is God's gift. Kasi nga, sa pangalang Jesus, doon po tayo naliligtas. At kung paano nga po na-establish natin ang ating relasyon sa Diyos, diba? When we start to believe and receive, diba? The name Jesus in John chapter 1 verse 12, doon po, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Hallelujah. Makipagbukas kayo sa Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. The Son of Man came to serve and not to be served. Ibig sabihin, naparito ang ating Panginoon Jesus upang siya po ay maglingkod. Kaya po tinuturuan tayo, we must be servant. Okay. Mapagkakatiwalaan dapat tayo ng mga lingkod ng Diyos. Okay. Sa bawat katungkulan na pinagkakatiwala po sa atin. Hallelujah. Tuloy po natin dito sa Matthew 25. Okay. Sa 16, tingnan natin basahin na lang natin lahat hanggang 30. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagkulat. Lumapit at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po, ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. 22, lumatipid din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalagin kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Hallelujah. The reward ay para kanino? Sa mga nakipagtrabaho. Tuloy natin. 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kahit ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto, heto na po ang iyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. 28. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing tao yan. Doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Hallelujah. Okay. Tapos na ba tayo? Hindi po. Okay. I-expound natin ito. Tignan niyo po. Nung tayo po ay nagsimula sa buhay pananampalataya, ang bawat isa po ay pinagkatiwalaan ng pangalan Jesus. Okay.
When it comes to authority of the name Jesus, pantay-pantay pa tayo na natanggap na otoridad sa pangalan ng Jesus. But we, magkakaiba po in power. Bakit? Kasi in power, nakadepende naman po ito kung paano tayo trumatrabaho, kung paano po tayo nagsusumikap sa ating pananalangin. Kaya nga, more prayer, more angels, more power. Okay. Kaya nga, magtataka tayo, bakit ito mas powerful? Bakit siya mas nagtatagumpay? Okay. Kaya nga po, tayo po ay naglalahad ng ating mga patotoo upang may pakita, may lathala na tunay nga na ang Diyos po natin, it is God who rewards those who pray to Him day and night. Okay. Hallelujah. Regalo po sa atin ang kaligtasan. Ngunit inuutusan po tayo, we must work out our salvation. Sa aklat po ng Filipos, chapter 2, 12 to 18, Filipos, chapter 2, 12, basahin po natin. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagdiningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay may mamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang hirap at pagod ko sa inyo. Okay. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagian ninyo ako ng inyong kagalakan. Hallelujah. Right. Do all things without grumbling, without questioning, without complaining. Okay? Kaya nga, we must work out our salvation. Okay. Tunay nga na tayo po. Sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. Okay. Andun pa rin yung banal na pagkatakot. And hindi dapat ligtas ka na forever. Andun sa atin na nalalaman natin the tenses of salvation at tunay nga na alam po natin na tunay nga na after we receive faith in Jesus, andun yung makikipaglaban natin sa mundong ito. Kaya kung titigil na tayo after mo receive si Jesus at kampante ka na, ligtas ka na forever, nagkakamali ka kapatid. That after mabuksan ang kaisipan ng bawat isa, doon na po magsisimula ang laban kung paano natin dapat mapagtagumpayan ang mundong ito. Paano dapat natin mapagtagumpayan ang mga atake ng kaaway. In a spiritual life, even sa araw-araw nating buhay, hindi nyo pa nakikita. The everyday struggle in faith. Yung araw-araw na nakikipagbaka ka. Yung araw-araw na lagi kang may kalaban. Kaya sa spiritual, minsan talaga nakakapagod din. Okay, lagi tayo may kalaban sa spiritual. Pero normal po yun. Kasi nga, this earth is not our resting place. Ang mundong ito, hindi po ang ating, this is not a relaxation place para sa mga taong may pananampalataya. Dahil kung tayo magre-relax in faith, alam mo na ang mangyayari. Relax now and you will suffer later. Andito tayo. We have battle.
Pero ang battle naman ito, ang laban na ito, ay hindi po sarili nating laban. The battle belongs to our God. But we must depend on Him. Andun dapat yung buong pagdepende sa Kanya. Upang tayo po ay magtagumpay. Kaya when we call the name Jesus, di ba? All things are possible. When we call the name Jesus, alam natin na may magagawa ang Diyos. Dahil sa faith, sa pananampalataya na ating tinataglay. Ngunit kailangan po natin talaga, we must work out our salvation with fear and trembling, na kahit ako bilang lingkod niya, ay laging napapaalalahanan. Sige, turo ka ng turo. Kumusta ang sarili mo? Okay? Kaya hindi dapat natin gawin ang mga bagay dahil kailangan lang gawin. Dahil required kang gawin. Dahil responsibilidad mo lang talagang gawin iyon. Responsibilidad magturo. Responsibilidad mong magluto para sa church. Maglinis para sa church. Okay. Mag-pray. Tayo po ba ay tumatrabaho dahil responsibilidad lang natin? Or nauunawaan natin na kaya natin ginagawa ang lahat ng bagay na ito for us to be kept up to eternity? Na tayo po ay maiingatan hanggang sa ating buhay na walang hanggan. Kaya ulitin ko, this place is not our relaxation place. There is a battle within, battle outside, battle within our family. Sa totoo lang. Kaya nga po tayo po ay nananalangin. Dahil may mga bagay at karamihan talaga po ay wala na, hindi po saklaw ng ating sariling kakayahan. Kaya nga po, tayo din po ay dapat makipagparte in suffering. Gusto natin ng glory? Then we must take part first in the suffering of our Lord Jesus. Sa unang Pedro, chapter 4, 1 Peter, chapter 4, 12 to 19, sabi dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas na parang iba, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Huwag na magtaka. Sa halip, magalak kayo sa inyong makikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Okay. 14. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. 15. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikakahiya ito, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. 17. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang maging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. Kaya nga po ito ay hindi ko po ipinapangako sa inyo. Ito po ay paalala na we must take part in the suffering of our Lord Jesus Christ. Na kung paano siya napahirapan, kung paano siya niyurakan, expect na mararanasan na iyon, natin iyon. Na huwag tayong magtaka, bakit ang hirap, pastor? Simula akong nagseryoso, bakit iba yung struggle? Bakit iba yung pagsubok? Kung kailan magsiseryoso, doon talaga. Yun ang totoong laban. Kaya kung hindi ka pa nagseseryoso, asahan mo, wala nga pang totoong laban. Ay, pastora, sige, huwag mo na akong magseryoso. Ayoko mo nang lumaban. Okay. Pero,
take note, the reward is from God. At nakikita niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Alam niya ang lahat ng ating pagsusumikap. Alam niya ang lahat ng ating mga pagsasakripisyo. Sa tingin niyo ba bulag ang Diyos? Kaya huwag magtaka. Bakit ang daming atake, spiritual attack? Bakit ba galit na galit ang mga demonyo sa atin? Bakit ba galit na galit whenever we preach the truth? Kulang na lang talaga pagbabatuhin tayo like Stephen, normal. It's normal. Ang hindi normal, wala na. Parang masayang-masaya sila sa'yo dahil Kristiyano ka. Dahil compromise ka at katulad ka na rin nila na hindi mananampalataya. Masaya tayo makikiparte sa pagdurusa kung ang pagdurusang iyon ay dahil sa ating pagsunod. Pero if you are suffering dahil ikaw ay nagkasala, dahil ikaw ay nagnakaw, dahil ikaw ay pumatay, dahil ikaw nga ay naging pakailamero at chismoso, okay, nakasuhan ka ng libel, then that suffering is because of your wrongdoings. It will not bring glory to God. Tandaan po natin, anong klaseng suffering ang meron ka, kapatid? Are you suffering because of your disobedience? Ikaw ay nahirap na hirap sa buhay na ito dahil hanggang ngayon ayaw mong sumunod. Ayaw mong sumunod. Mas mataas pa rin ang pagsunod mo sa sarili mong katuwiran, then you will suffer. But that suffering is not for the glory of God. Ang ating naisin dapat, hindi po ako nagagalit, naisin nga po natin, ang suffering dapat natin na maranasan is suffering because you are obedient to God. Pero kung kapatid ngayon ay pinapaalalahanan ka, ikaw ay may sakit ngayon, ikaw ay napapahirapan sa sitwasyon mo, sobrang kang naghihirap, dahil hindi ka nagbibigay ng tithes, then it's your loss. You're not obedient. I-check natin, sa totoo lang, kung tayo po ay nasisiraan, kung tayo po ay nagkukulang, i-check muna natin our obedience to God. Kung tama naman na tayo sumunod sa lahat ng aspeto, then it is our suffering with God. Pero ngayon pa lang ipinapaalala, you are suffering because you are disobedient. You are suffering dahil hindi mo pinaparakalan ng Diyos. Kasi nga in Malakay, chapter 2, banging ang ating mga blessing ay pwedeng sumpain ng Diyos. Bakit sarado ang langit? Ang pangako niya in Malakay chapter 3 verse 10, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Pero bakit sarado ang langit? Then we must check first. Pero alam din natin na in faith, may mga oras, may mga taon, there is silent. God is silent. Why? Chine-check din niya ang ating pagtitiis. Kaya i-check po natin ang lahat ng bagay. Kaya nga ang the best na suffering na dapat nating maranasan is suffering because we are obedient to God. Nausik ka dahil sumusunod ka. Nayurakan ka dahil nga sumusunod ka sa Kanya. Then so be it. It is our joy. Hallelujah. Kaya nga we must work all things. Work with all our heart. Katulad nga po na sinasabi sa aklat po ng Colossians, chapter 3, verse 23. Colossians chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Hallelujah. Whenever we work in the church, all our effort, huwag pong para sa pastor, huwag pong para sa kahit sino paman, kailangan po natin na ibigay ang karampatang po na pagsunod, paglilingkod. We must work with all our heart. It is for Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na naisin natin na maging tapat tayo sa Diyos sa ating paglilingkod. Kaya check po natin ang ating mga puso.
Andun ba ang mission sa puso natin na nais natin tugbin ang kalooban niya? O nawawala na dahil nakafocus na tayo sa ating mga pansariling kagustuhan? Ayaw ba nating madagdagan ang bilang natin sa iglesyang ito? Ayaw ba nating madagdagan ang mga kapwa natin na mapagpapala dahil nga sumusunod sa kalooban ng Diyos? Then we must pray. We must pray. We must work hard. We must prepare. Andun ba ang willingness ng bawat isa na makipagtiis? Dahil sa totoo lang, tayo po ay pinapaalalahanan na kung gusto natin makipagparte in the glory of God, sa kanyang muling pagbabalik, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, then right now, we must take part in His suffering. Hallelujah. Kaya nga, huwag nating hayaan na mawawala. Do not lose your reward in heaven, kapatid. Dahil sa paghinto, dahil sa pagpapabaya, huwag nating hayaan na mawala po ang regalo ng Diyos sa atin. The reward awaits in heaven. Kaya nga, ano yung pangarap ko? Dati ang pangarap ko ay nasa pisikal. Inaamin ko yun. Nung hindi pa nabubuksan ang aking kaisipan, talaga naman normal po. Na ang papangarapin ko naman ay tunay nga na maayos, magandang buhay. Okay. Mas sumasahod ka ng 300K per month. Okay. Yun yung isa sa pangarap ko, kaya gusto ko mag-UK. Pero in serving God, meron po talaga nakapalit. Merong sakripisyong gagawin. Well, we must choose the kingdom of God. Meron po talagang isasakripisyo. At tunay nga po na tayo po bilang mga tinawag ng Diyos, huwag po nating hayaan na mawala the reward, our reward in eternity. In Matthew chapter 6, verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Hallelujah. Bilang mga manggagawa sa iglesia nito, huwag po natin gawin ang pagsunod sa kalooban niya para ipakita lang na sumusunod tayo. But we will work with all our heart, with love, true love to God. O iba ang mga preaching natin. Our true heart of worship is to obey. Hindi po tayo mawawala sa obedience, mga kapatid. Sino yung sinusunod? Sino ang ating sinusunod? Kaya nga, lagi po na pinapaalala sa iglesia ito, ang ating pakatok din ay ang salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. The way we respect the Word of God, the way na pinapahalagahan natin, pinakikinggan ang salita ng Diyos, yun din po ang level ng pagrespeto natin sa Diyos. Kaya nga, huwag nating hayaan na masayang ang lahat ng bagay. Huwag nating hayaan na mawala dahil nga hindi tayo naging tapat at hindi tayo napagkatiwalaan. Sino dito ang gustong magamit ng Diyos powerfully? Then, you must work hard. You must sacrifice ng mas malaki. Okay. Sa mas malaki din ang hihingiin. Okay, Pastor. Yun na lang, itago ko na lang. Hindi po kinalulugdan ng Diyos na pagkatapos natin tanggapin ang salita ng katotohanan, ay wala na tayong gagawin. Isa po sa kinamumuhian ng Diyos. Anong sabi niya? You wicked and lazy servant. Ibig sabihin, masama sa harapan ng Diyos ang mga tao na ayaw kumilos para sa kanyang kaharian. Kaya kapatid, kung wala kang pagnanais na magamit para sa kaharian ng Diyos, then you are wicked and you are lazy.
servant of God. Do you want that? Haharap tayo. Anong gusto natin pakinggan mula sa Diyos? Diba, sabi ko nga isa sa pangarap ko talaga, marinig, well done, good and faithful servant. Well done. Ibig sabihin, natapos natin yung pinapagawa ng Diyos ng maayos, faithful until the end, na naglingkod. Servant ang kikilalanin sa Diyos. Hindi po yung taas ng rango natin din sa mundo. Any worldly accomplishments, accolades in this world, mga parangal sa mundong ito, yes, you will receive the glory in this place. Maayos naman kasi na dapat maparangalan pa rin natin ang pangalan ng Diyos even in the physical. But we must aim the highest reward, to be well done and to be a good and faithful servant. Kaya nga, i-assess po natin ang ating mga sarili. Mapagkakatiwalaan ba tayo sa katotohanan na ating tinatanggap ngayon? Tayo ba ay may pagnanais na makipagtiis? Ito na po talaga ang tinuturo natin sa iglesia nito, dahil kung hindi mo kayang magtiis, you will not take part in the suffering of Jesus, and you will not take part in the church of Jesus. The true church of Jesus is a life of suffering, life of sacrifice. Life, isang buhay. Kasi nga, lahat po talaga ay sakripisyo. Okay. Sa oras. Okay. In our tithes and offering, it's really our blood, our life. Okay. Ang hirap kayong kumita ng pera ngayon. Tapos ibibigay mo dahil buhay. Okay. Because we are obeying. Na uunawaan natin that this is our chance to be blessed. Wala tayong pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit sa mga kaluluwa. Then anong klase tayong mananampalataya? Lagi po nating isipin yung panahon na kinahabagan tayo ng Diyos at may ginamit siya upang maituro sa atin ang katotohanan. We must pay forward. Paano pay forward? Maging maibigin tayo sa mga kaluluwa. Kaya nga, lagi po tayong manalangin katulad ng paghingi po ni Solomon. We must ask God, give me a discerning heart. Na alam ko, malaman ko kung paano ako mag-effective to evangelize others. Na hindi dahil bira ka lang ng bira dahil yan yung katotohanan. May time, may oras, may pagkakataon ng lahat ng bagay. And for the Holy Spirit to control our tongue, aminin natin, lalo sa mga babae, saan tayo lagi nagkakasala? Sa isipan at sa bunganga. Tama po ba? Kaya nga, we must have the gift from God to be controlled in our tongue, to be controlled by God. Hallelujah. Isa po sa ipanalangin natin at asamin to be our greatest desire na tunay nga maging tapat na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen. Wala atang may gusto. Anong gusto niya? Mamili po tayo. Wicked, masama, at tamad na lingkod, or well done, good, and faithful servant. Hallelujah. Kaya nga sa ating pagtatapos, tayo nga po muna'y umawit. Tinatawan ko nga po dito sa Pastor Raymond. Awitin nga po natin the mission. Sa mga gusto magpa-undergo po ng Bible study for you, para maunawaan po ang salita ng Diyos, you can message us. You can message the page para makapag-arrange po kami. May mga nakahanda po akong mga guro na na-train para makapagturo.
May 3 dito on site. Panalangin din po natin na sa mga susunod na linggo, makapag-start na rin tayo ng kids worship ng umaga. And then, patuloy po tayo na makapag-ikot. Let us pray continually. We have missions in Cagayan de Oro, we have missions in Pangasinan, in Pampanga, in San Jose. Saan pa? May kapatid tayo sa Ortigas ngayon. Okay. Praise. Sa Quirino, sa Ifugao, sa Isabela. Marami po tayong dapat in-mission. Pilit sa lahat dito po sa Aurora. Natunay nga na, madagdagan. Parang nalang natin si Daddy doon sa West Town. Ilang beses na niya ninanayas na pumunta, pero hindi siya nakakapunta. Let us have the mission upang tayo nga will receive the reward from heaven. Makipagparte sa ating Diyos sa buhay. Langit ng puso
Ama na dakila. Kami nga ay narito at nagnanais, O Diyos, ang mga parikan na tunay na iaalay ang aming buhay para sa iyo. Father God, ang may dinadalangin ko. Sa bawat isa na may tengang nakakarinig, may pusong nagpapakumbaba at nagnanais na maparangalan ang iyong dakilang pangalan, Ama. Pagkagamitin mo ang aming buhay. Taglayin namin na sa mga pananampalataya, Father God, ang kahandaan na magamit para sa iyong kadakilaan. Ama, ang pagnanais na tahangin. Ama, ang daang tinahak ng aming Panginoong Yesus. Ang daan ng paghihirap. Ang daan ng pagsasakripisyo. Father God, it will never be easy. Ngunit, O Diyos, kami nga'y nananampalataya sa iglesia ito. Na tunay nga, O Diyos, the reward is awaiting for us. Ama, we long to hear about your word. That well done, good, and faithful servant. Ama, tulungan mo ang bawat kapatid na narito, naisip at naglahin ang puso, Ama, na handang paglikuran ka. Ama, tunay nga kung paano mo kayo inibig, kung paano mo inilahad sa amin ang salita ng katotohanan, Ama. Hindi nawa magkulang bawat miyembro ng iglesia ito na maibahagi, maipasa itong klaseng pananampalataya sa mga parigan na nagnanais na ikaw lamang, O Diyos, ay mapanuran. Ang mga natunay, Father God, O Diyos, na hindi mawala sa amin. Father God, we will not lose our reward in heaven. Help us, Father God, to be careful, to practice, Father God, our faith, O Diyos, Ama. Ito ay alay lamang namin para sa iyo. Kaya matulungan mo ang bawat isa. Kahabagan mo ang bawat miyembro ng iglesia ito. At tunay nga ulit sa mga parigan, sa mga may dadagdag pa. Na tunay parigan, patuloy na namin pakanaisin, Ama, na magpagamit para sa iyo, maging kasangkapan ng aming buhay, upang mahiyag ang katotohanan, upang makilala ka sa mga parigan, O Diyos, ng mga tao, O Diyos, sa mga parigan, na hindi pa nakakakilala sa iyo, at tunay nga na nasa kadiliman pa. Ama, dinadalangin ko, Father God, O Diyos, Ama, mapag-ingatan ng bawat miyembro ng iglesia nito. Cover this place, Father God, as a place for worship, Father God, as a house of worship, na tunay nga sa mga napatuloy nawa na kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ama, ito ang aming dalangin ulit sa mga dumedepende sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Binibigay ko kay Pastor Raymond for the benediction. Ako na ay tumayo at yumuko. Ang kagandahan loob na ating Panginoong Hesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw ngayon at kailanman, at sa pangunguna ng banal na Espiritu ay niyahayag kong maranasan ng bawat isang naparito pasambahin ang pasambahin ng Diyos, sambahin ng Panginoong Hesus, at sa lahat ng patuloy na nagnanais magpagamit sa at maglingkod sa Diyos upang sa ganun sila ay may karapat-dapat na